Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakabuo po ng Misa de Gallo, congratulations po. Pero tatandaan ha, ang ating Panginoon ay hindi isang genie kung saan tayo ay gagawa lang ng isang wish. Hindi po. Sa ating pamamanata, sana ang laman ng ating mga panalangin ay, Panginoon, ibigay niyo po sa akin kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Kapag yan ang hiniling niyo, check. Yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos dahil yan ang pinakamabuti para sa iyo. Ngayong tayo ay nasa huling araw na ng Misa de Gallo. Mamayang gabi, sasalubungin na natin ang Pasko. Isa sa mga bagay na nalulula tayo sa paghahanda ay yung tinatawag nating pagkumpleto ng listahan ng ating mga reregaluhan ngayong Pasko. Kumpleto nyo na ba? Naayos na? Yung iba maghahabol pa. Regalo sa asawa. Huwag nyo kalimutan yung sa asawa ha. Baka yung Pasko nyo maging Biyernes Santo. Okay? Asawa, regalo sa anak, regalo sa mga magulang, sa lolo't lola, sa mga kapatid, pamangkin, inaanak, kasama sa opisina, kaibigan, yung mga nabunot, monito o kaya monita. Tapos, yung mga ireregalo din natin sa kanila, iisipin pa natin. Pag wala na tayong maisip, mag. Kung hindi mag, kalendaryo. Okay na yun. You know, it's the thought that counts. Sabi nga nila, hindi ba? Buti nga't naisip ka pa nila. Hindi kailangan mamahalin. Ang mahalaga, naisip mo silang bigyan. And the smile that it brings to someone kapag nakatanggap siya ng regalo, hindi ba? Nakakatuwang tignan. Nakakatuwa po yan na parte ng ating tradisyon bilang mga Pilipino tuwing Pasko. Mamayang gabi, sabi ko nga, sasalubungin na natin ang ating Panginoon sa kanyang kapanganakan. Sa haba ng listahan ng ating reregaluhan, ang tanong mga kapatid, kasama rin ba dyan si Kristong isisilang? May regalo din ba kayo sa Kanya? Father naman, anong ireregalo namin sa Diyos? Lahat naman ay galing sa Kanya. Kailangan pa ba niya ng regalo? Well, God is perfect. Hindi niya kailangan ng kahit ano paman, yun ang katotohanan. Pero, God is still seeking something from us. At itong hinahanap niyang ito, hindi niya pwedeng i-demand sa atin. Kailangan natin ibigay ito ng malayang malaya. We have to give it freely as a gift. Ang Diyos, naghihintay din siya ng regalo mula sa atin. Yung ibibigay nating regalo, hindi rin para sa Kanya, kundi para rin sa kapakanan natin. But what gifts could He possibly want from us? Sa ating unang pagbasa, si Haring David, meron siyang naisip na regalo para sa Diyos. Sabi niya, I am living in a house of cedar, worthy of a king, while the Ark of the Covenant, the presence of God here on earth, nasa isang tolda lamang. Pinag-iisipan niya kung anong magandang dwelling place, lugar, kung saan pwedeng manahan ang Diyos dito sa lupa. Maganda ang plano, mabuti ang intensyon, pero ang tugon ng Diyos, ako, ipatatayo mo ng tahanan, bibigyan mo ako ng sa tingin mo ay kailangan ko. Ang sabi ng Diyos, hindi. I will be the one who will establish a house for you. At patatatagin ko itong sambahayan na ito. Sa iyong mga anak, siya ang papalit sa iyo at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Ang Diyos may regalo sa atin. Ang tanong, may regalo ba tayo sa Kanya?
nagbibigay puwang din ba tayo sa Kanya? Alam niyo mga kapatid, ngayong Pasko, ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay kay Jesus na isisilang ay ang magbigay ng puwang, isang lugar na Kanyang paglalagyan sa ating mga puso. Pero bago natin magawa iyon, tandaan niyo mga kapatid, meron tayong kailangang isuko o bitawan. Itong tatlong bagay na ito ang kailangan nating isuko. At ito rin, itong tatlong bagay na ito, ang hinihintay ng Diyos na bitawan natin. Ito yung mga bagay na hindi niya pwedeng pilitin sa atin na bitawan. Kailangan kusang loob nating bibitawan. Kaya kung wala ka pang naiisip na pinakamagandang regalo para sa Diyos ngayong darating na Pasko, itong tatlo ang isuko ninyo. Una, isuko ninyo ang inyong mga kasalanan. Mula pa sa simula, hinahanap na yan ng Diyos. Na isuko natin ang ating mga kasalanan na naging sanhi ng ating sumpa. From the very beginning, He has sought after our sins. That's the reason He became man, to undo our sins by doing the exact opposite of what we did in the fall. He humbled Himself and He obeyed the Father until the very end. Yung mga ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, they wanted to become like God, deceived by the serpent by eating the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Pride and disobedience took over them. Kaya ang Diyos sa Kanyang karunungan ay naghangad na talunin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan naman ng Kanyang pagpapakumbaba at pagtalima. Ang dalawang bagay na hindi na nagawa ng ating unang mga magulang. Tayong mga tao, hinangad nating maging katulad ng Diyos. Pero ang Diyos, pinili niya namang maging tao, salita na nagkatawang tao upang talunin ang ating pagmamataas. Tayong mga tao, hindi tayo sumunod. Si Jesus sa Kanyang pagiging tao, ipinakita niya sa atin kung paano maging tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. He sought our sins from the very time we fell, and He took upon all the sins of the world upon Him on the cross to defeat it once and for all. He won for us our salvation. Pero tandaan ninyo, it is up to us if we want this undeserved gift of salvation. Totoo, pinanalo niya na sa atin iyon, pero kailangan din natin gustuhin at tanggapin. Hindi niya ipagpipilitan sa atin ang mga bagay na ayaw natin. Pero kung gusto natin ng regalong kaligtasan, kailangan natin magbigay ng puwang. And so we should give up our sins freely, repent, and turn our lives around. Handang-handa siyang kalimutan ang ating mga kasalanan kung tayo lamang ay magpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. So kung meron tayong may bibigay na regalo kay Kristo ngayong Pasko, yan ang isuko at pagsisihan ng ating mga kasalanan at simulan natin yan sa kumpisalan para may puwang na regalo sa kaligtasan. So una, isuko ang kasalanan. Pangalawa, isuko ang kaibuturan ng iyong puso. Kay Kristo, tayong mga bininyagan, tayo na ang bago o buhay na templo ng Espiritu Santo, ang presensya ng Diyos na Kanyang tahanan dito sa mundo. Pero pagdating niya mamaya sa Kanyang pagsilang, magkakaroon ba siya ng puwang sa ating mga puso? Makakaupo ba siya sa Kanyang trono sa templo ng ating mga puso? O ang madadatnan ba niya ay mga Diyos-Diyosan sa templo ng ating mga puso? Mahal kong mga kapatid,
dahil sa ating mga kasalanan, pinalitan natin ng Diyos na mga huwad na Diyos, mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng salapi, Diyos ng karangalan, Diyos ng kalaswaan. Hindi natin maiaalay pabalik ang trono na karapat-dapat kay Jesus kung hindi natin tatanggalin ang mga Diyos-Diyosan na naghahari sa ating mga puso, kung hindi natin bibigyan ng puwang si Jesus. Buti pa dun sa sabsaban, kahit puro hayop yan, kahit hindi karapat-dapat para sa isang hari, pero dahil may puwang, doon siya isinilang. Offer your hearts as gifts to Jesus this Christmas. He has been rejected so many times. Kapag kumatok ba siya sa iyong puso ngayon, will you open your hearts to Him? Will you make room for Him? If you want to remove these false gods, offer your sins in confession, to strip the false gods of their power, to dethrone them, and then offer your hearts when you receive Jesus in the Eucharist. Mamaya sa inyong pagpila, tatanggapin nyo si Jesus sa banal na komunyon. Sana sa inyong pagtanggap sa Kanya, meron siyang luklukan sa inyong mga puso. Kaya kung wala pa kayong naiisip na magandang regalo para sa Diyos, ialay ninyo ang inyong kaibuturan ng inyong puso. At pangatlo, isuko ninyo ang inyong mga kalooban. Ito ang pinakamahirap isuko. Ito ang pinakamahirap bitawan, ang ating sariling kalooban para sa kalooban ng Diyos. Pero ipinakita sa atin ng ating mahal na ina na si Maria ang pinakadakilang regalong maiaalay natin sa Diyos, ang ating oo, ang ating kalooban. Nang ibinigay ni Maria ang kanyang oo sa plano ng kaligtasan ng Diyos, sa kabila ng kanyang kakulangan ng buong pag-unawa sa plano ng Diyos, nagtiwala siya at isinuko ang kanyang kalooban. At ang pinakamagandang alay ni Maria, ang kanyang matamis na oo. At dahil doon, siya ay ginawang katuwang sa kalooban ng Diyos, na nagbigay daan naman sa regalo ng kaligtasan ng sanlibutan. This was the last and the greatest of the gifts of men that men can offer to God, our will. Alam mo si Maria, Mary was sinless, therefore need not give up any sin. Mary's heart was reserved solely for God, therefore she need not give up any idols, but her will, that was hers to give, and she gave it willingly and lovingly as a precious gift to the Lord. Kung meron tayong maibibigay na regalo kay Kristo ngayong Pasko, ibigay mo ang matamis mong oo. 3 gifts for Jesus. Isuko ang kasalanan. Give up your sins. How do you do that? Confession. Pangalawa, isuko ang kaibuturan ng inyong mga puso. Offer your hearts. How do you do that? Communion. At pangatlo, isuko ang inyong kalooban. Surrender your will. And how do you do that? Cooperation. These 3 things Jesus has sought above all, not for His sake, but for our sake, so that we can benefit from the undeserved gift of salvation that He has won for us. Mga kapatid, ang Diyos may regalo na sa iyo. Ikaw ba? May regalo ka na ba sa pagdating niya? Amen.